Magandang umaga mga kaibigan, mga kapwa magpipinya at mga magsasaka. Welcome to my YouTube channel. Ito na naman tayo at pagpatuloy ang pag-prepare sa ating tatamnan na pinya. So, malapit na naman ma-harvest yung ating tanim na pinya na mapagkukuhanan ng binhi. So kailangan na i-prepare na para pag nandyan na yung binhi, so itatanim na lang. Nandito yung mga kasama ko na nag-i-spray. Ayan. 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 So ito yung siguro mga abot ng mga 50,000 siguro may tatanim na pinya. So malaki na naman ang gastos natin dito mga ka-farmer, mga magpipinya. Kaya ang kinuha ko na lang muna na pang-spray na gamot ay yung mura at saka talagang sobrang tipid. Kasi yung ini-spray namin dati na yung 4 liters isang drum, ngayon ginawa ko na lang na dalawa. Imbes na isang drum lang, naging dalawang drum. 2 liters na lang ang isang drum. So okay naman siya. Yung ini-spray nung ilang nakaraang mga araw, okay naman. Umepekto naman. So yun na yung ginawa ko na 2 liters na lang siya sa isang drum. So ito mga ka-farmer, mga kapwa ko magpipinya. Yan, ito ang prepare ko lang. Kasi napakalaki kasi ang gastos, totoong napakalaki. So itong kwan na ito, kung sakaling 50,000 ang maitanim dito, sa pag-prepare pa lang, inilista ko yung yung nagastos ko na. Ngayong nag-uumpisa pa lang ako, nakaubos na ako ng 10 na drum. So yung 10 na drum na yun, ang bayad pa lang sa doon sa magi-spray ay 500 sa isang drum. So yung 10 drum na yun, 5,000 na agad. Yun pa lang mag-spray yun mga ka-farmer, mga kapwa magpipinya. So yung gamot, so nakakuha na rin ako ng 5. 1,050 ang isa. So magkano na yun? 5,000 mahigit. Plus kumuha ulit ako ng dalawa ngayon, 2,000. So 7,000. So yun pa lang 12,000 na kaagad. Sa isang sprayhan pa lang yun, sa isang Tapos uulitin pa. So kung magkano nagastos ngayon, yung susunod na spray niya 12,000 ulit. So naging 24 na. So pag-prepare pa lang yon mga ka-farmer, mga kapwa magpipinya. Tapos pag magtanim na ng pinya, ang isang puno na bayad ay 1 peso. So kung 50,000 ang maitanim dito, 50,000 din ang maibayad dun sa magtatanim. So pagkatanim pa lang, ang gastos mo na ay 74,000. Pagkatanim pa lang yon mga ka-farmer, doon sa 50,000 na puno. So imagine yun ang gastos. So ang pinya ay 2 taon bago siya ma-harvest. 2 taon. Dito sa amin 2 taon, pero sa ibang lugar ay 1 taon lang pinabubungan nila. So ako rin pinabubunga ko rin, kaya abot pa rin ng 2 kasi maitanim ngayon, mag-abono ka ng 3 buwan, so 6 na yun.
magpalampas ka ng 3 buwan, pabunga. So, magiging kulang lang siya ng 2 taon. So, yung pagpatuloy ko mga ka-farmer kung magkano ang gastos bago ma-harvest. So, doon pa lang ka-farmer sa 74,000 na yun, bagong tanim pa lang yun. Aabonuhan yun sa isang abono. Yung abono ng 50,000 na yun, i-compute kasi natin doon sa kung 10,000 ang puno ay 4 na kaban or sako na abono. So kung yung abono natin ay triple 14 saka urea o 1,4 plus so 2,7. So 1,4 yung 1,4 yung isang sako. Tapos i-mix doon sa 1,7. So bali 2,1 3,1. Oh, 3,1. Hindi tayo mathematician eh. So 3,1 na ka-farmer, mga ka-farmer. Ano mo ngayon sa 4, 3,1 times 4 ay 3,1 times 2. So 6,2. Doon sa 10,000 na puno ng pinya is 6,2 ang abono mo sa isang abono. So times 5, 30. So 40,000 kaagad ang isang abono lang niya. Isang abono pa lang yun, 40,000 na mga ka-farmer. Plus, i-plus pa yung nagastos na doon sa doon sa pag-prepare ng tanim at bagong tanim. Imagine. So, 3 beses siyang abonuhan, mga ka-farmer. I-multiply na kaagad yung 60. So, 180. 180,000 plus 70. So, mahigit 300 na. Yung linis pa, 3 beses ka rin o 4 na beses magpalinis. So, yung 50,000 na yun, kung 10 tao lang ang maglilinis, 3 araw, 4, 5. So, 5 na araw nila. O 10 rin, 10 araw, 10 na tao. Ang bayad ng is, kung walang merienda, 375. 400 pala kung walang merienda. Pero kung walang merienda pala is 375. So kung naman yung mga ayaw nilang may merienda kaya 400. So ang isang araw is 4,000. 4,000 times 10. So magiging 40,000 pa rin. 40,000 times 3, 120,000. So yun mga ka-farmer, ang gagastusin dito sa 50,000 bago ma-harvest. Siguro na sa 500,000 siya. 500,000. Wala pa yung pagod ko doon, wala pa yung gas ko doon, wala pa yung pamerienda ko doon. Wala pa. So yun pa lang yung mga kapatid natin na sa arawan, yun pa lang yung gastos. Kaya sobrang gastos mga ka-farmer. Ang lang talaga is kung saan makakautang o makakahiram ng puhunan para lang matapos o mabigyan ng maganda o magandang tayo ng ating mga tanim na pinya. Kailangan kasi ang abono, kailangan alagaan, linisan, pakainin para naman tayo ay pakainin din niya. Ganyan kahirap mga ka-farmer ang magpipinya. Kahit gaano kahirap,
maging masaya pa rin tayo kasi nandyan ang ating loving God na laging nagsusubaybay sa atin, nagbabantay, inaalagaan ang ating mga pananim. Mahal na mahal naman tayo ng ating Panginoon, kaya gawin din natin kung anong dapat para sa atin. So, yun lang mga ka-farmer. At bago ko makalimutan, ang templa ko talaga sa gamot na pag-spray sa pinya ay dalawang ano lang doon sa tatamnan ng pinya natin. Dalawa lang yung 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 2 litro is 1 gram. Andun yung mga kaibigan natin na na nag-i-spray. Yan. Yan. Yan ka-farmer. So ganyan kahirap yung kahit nasa sikat ng araw, sa init ng araw. Kasi hindi man pwedeng mag-spray kung umuulan, kaya talagang maaraw talaga. Kasi kung ini-sprayhan na umuulan, hindi rin umepekto ang ating gamot. Yan. Ganyan ka-farmer yung hirap namin na nagpipinya. Ito. Yan. Ito rin yung ating, sa tabi lang nito, dito rin yung ating mga sagingan. Yan. Bagong tanim lang yung iba. So, dito rin sa saging, mga ka-farmer. Yan. Yan, ito. Yan. Ano rin ito, may 400 na puno. Yan. 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 Halo-halo na ito, may morosa. Dito sa amin, morosa kasi ang tawag. May bulilising or ano pang tawag dito sa bulilising? Senyorita. Ayan, itong saging na ito mga ka-farmer, binili ko rin ng 30 ang isang puno. Ayan, ayan. Kasi talagang yan. Yan. Baka itong saging kasi pang araw-araw. Nag-umpisa ka ng mag-harvest, na yan. Konti-konti, bibigay na yung sa'yo. Pang kusina or ano man. Yun lang mga ka-farmer. Basta ang pag-prepare ng pinya ay tiyaga lang. Pag-prepare ng tatam ng pinya o hanggang sa ma-harvest, tiyaga, puhunan, pawis, maulanan man o maarawan, ating tanggapin lahat. Ganyan talaga ang magpipinya o magsasaka mga ka-farmer. Tapos maliban doon, laging hingi ng basbas, tulong at biyaya ng ating Panginoon na ilayo tayo sa anumang kapahamakan o disgrasya. Bigyan tayo ng maraming biyaya kung saan ibigay niya sa atin para makuha natin ang ating minimithi at magtagumpay tayo sa ating mga gagawin. Yun lang mga ka-farmer, maraming salamat at mabuhay tayong lahat.